Makalipas ang ilang araw ay nakarating na rin kami sa Pinas nito. Ramdam mo na agad ang init ng panahon at paninibago. Dahil ito ang una kong pag-uwi makalipas ang ilang taon. Hahatid muna kita sa bahay nyo. Dahil ilang beses na ako nakabisita ron eh. At tutulungan na rin kita sa mga bagahe mo. Salamat ha. Di ba kita naaabala? Saka baka may mga spy yung nagbanta sa inyo. Huwag kang mag-alala. Pakalat-kalat ang mga bantay ko. Pero usual lang din sila para hindi halata. Di rin kami kampante ni Dad na tatantanan kami kagad ng mga yun. Sino ba kasi sila? Iritadong saad ko dahil pang 50 beses ko nang tanong ito sa kanya. Ang sagot niya lang ay, malalaman mo rin, pero sa ngayon hindi na muna. Tanging payo ko lang, mag-ingat ka na lang at lagi mong susubaybayan ang pamilya mo. Tumangutang na lang ako at sumakay na sa kotse nila. Sinabi ko muna mga numbers nila mama, saka ko pinalitan ng SIM ko. Ayoko na rin kasing makontak pa ni Kilian. Hindi ko pa kaya kausapin siya eh. Nag-text na ako kay mama na uuwi saglit at saka dadalaw sa ospital. Hindi pa raw kasi nagigising si papa, kaya naman di pa rin siya iniiwan ni mama. Makalipas ang ilang oras ay natapos na rin kami nito at nakakain na rin sa bahay. Nandito na rin sila Manang na dati pang naninilbihan sa amin. Sobrang tuwa niya dahil nakauwi na raw ako. Nandito na kami ngayon sa tapat ng ospital at umakyat na sa room ni Papa. Mama, kumusta si Papa? Kumain na po ba kayo? Agad namang lumapit si Mama at niyakap ako. Narinig ko naman ang mumunti niyang hikbi. Anak, hindi ko na alam ang gagawin ko. Kakapunta lang ng accountant natin at sinabing kinuha daw ng mga inutangan namin ng pera. Nag-agree naman sila na matagal pa namin mabubuo ang bayad eh. Pero bigla na lang daw pinagkukuha ang pera namin at umalis na sa kumpanya natin. Nagulat naman kami pareho nito sa binalita ni Mama. Tanging ipon na lang namin ng papa mo ang meron tayo. Nabankrupt na rin ang kumpanya natin anak. May nagbigay na ng letter sa amin na ipapasara ito kung hindi namin kaya. Pero Mama, papasara mo na lang ng ganun-ganun. Baka magalit si Papa. Umiyak na lang siya at umiling-iling. Makukulong kami kapag pinilit pa namin yun eh. Pwede kaming kasuhan kung uutang na naman kami. Pero Mama, paano pag nagalit si Papa? Paano kung... Riz, wag na natin pilitin. Ang mahalaga, ligtas tayo. At mabuhay na lang tayo ng payapa. Walang-wala na tayo. Please lang anak, hindi ko na din alam ang gagawin ko. Ayoko din naman pero ayoko masira ang pamilya natin ng dahil na sa pera. Naiiyak na lang din ako at niyakap si Mama. Isinusumpa ko na ang araw na ito. Kahit kailan na hindi ko maaalala pa ang mga masasayang alaala sa tuwing sasapit ang araw na to. Naghapunan naman kami sa malapit na fast food at inaantay ang iba pang results ni Papa. Nagplano naman kami nito kung saan mag-aaral dahil start na ng klase rito sa Pilipinas. Makalipas ang isang linggo ay naging okay naman ang pag-aaral ko at nagkaroon ng konting kaibigan. Kaklase ko din si Tog kaya hindi rin kami nahirapan sa unang araw namin. Pineki din niya ang edad niya at ang report card para daw magmukhang makatotohanan talaga. Nagising na rin si Papa pero mahina pa rin siya. Iniimbestigahan na rin ang aksidente at hinahanap pa ngayon na nakabangga kay Papa. Nag-away pa sila dahil sa pagkilos ni Mama nang hindi pa nahingi ang opinyon ni Papa. Pero sa huli nagkaayos na sila at nagpaplano na ngayon kung paano ulit makakabangon. Nabawasan ng 80% ang ipon ni Papa dahil nagbigay sila ng huling pasahod sa mga empleyado nila, pati kila Manang. Saka sila hinayaan na. Marami ang nalungkot pero wala na silang magagawa. Hindi daw nila makakalimutan ang kabutihan nila Mama sa kanila at handa pa rin tumulong anumang oras. Nagitla naman kami sa paghahapunan nang biglang dumating sila tita, dala-dala ang mga maleta niya.
Oh, Maria Santissima, Elizabeth, bakit ka napauwi dito nang wala sa oras? Ano nangyari? Nag-aalalang saad ni Mama at pinaupo si Tita. Tumulong naman ako magbuhat ng bagahe ni Tita kasama si Tob. Pinasara na ang negosyo ko. Ewan ko, biglaan din eh. Tapos kinuha nila yung bahay ko bilang pambayad. Dahil wala na rin akong pera. Ang sakit kasi ilang dekada nang tinayo ko yun tapos mawawala lang na parang bula. Inalo naman ni Mama si Tita na umiiyak at puno ng sama ng loob. Kinabukasan sabay na naman kaming muli ni Tob na pumasok. Umalis naman si Mama para maghanap ng trabaho at si Tita naman ang bantay kay Papa. Makalipas ang ilang buwan ay recognition na namin ngayon at ako ang top 1 sa klase. Super proud naman sila Mama. Sila na din na nagsabit ang medal ni Tob dahil hindi siya pwedeng puntahan ng parents niya. Nakaka-proud kayo mga anak. Naku, pag-igihan nyo lang yan palagi ha. Napangiti naman kami kay Mama at niyakap siya. Parehas na sila nakahanap ni Tita ng trabaho. Kaya naman busy na rin sila parati. Samantala si Papa naman ay nakakaya ng kumilos mag-isa. Kaya naman naiiwan na din siya ni Mama. Pagka grade 12 ko ay todo focus na ako sa pag-aaral para makapasa bilang scholar sa UST. Nais ko din kasing mabawasan ang gastusin nila Mama dahil paubos na ang natitira nilang ipon sa gamot at therapy ni Papa. Kada buwan naman ay natawag sila Asarya at pinapakita sa akin ang mga natamo nilang awards. Nalungkot siya nung una dahil sinabi ko na hindi na ako babalik doon. Pero sa huli naiintindihan naman nila at tinanggap na lang. Sa wakas tapos na tayo. Saad ko sabay nag-inat dahil 2 oras kaming nakaupo. Kagaya ng report namin sa P6. Tara, kain na tayo. Inalalayan naman ako ng tumayo nito at pumunta na ng kusina nila. Dito na namin naisipang gumawa dahil mahina ang internet namin sa bahay. Aris, huwag ka masyadong magpapagod sa pag-aaral ha. Makakapasa ka naman. Tiwala lang, saka nandito naman ako para tumulong sa iyo. Salamat ha. Salamat, lagi ka na andyan. Promise, babawi ako sa iyo. Kahit ano pang hilingin mo, tutuparin ko. Napangisi naman siya at lumapit sa akin. Paano kung hilingin kong pakasalan mo ko? Gagawin mo ba? Napairap naman ako at kumain na muli. Hindi, joke lang. Alam ko namang mahal mo pa rin si Pinutol ko na ang sasabihin niya at sinubuan na siya ng pagkain. Manahimik ka na nga at kumain ka na lang no? Masyado ka ng maraming alam. Ngumuya naman siya at pinagpatuloy na ang pagkain. 2 taon na pala ang nakakalipas. Ano na kaya siya ngayon? Siguro kasal na sila ni Cassie. Sana masaya na sila. Noong una hindi ako sanay na wala siya sa tabi ko. Pero habang lumilipas lagi ang mga araw ay unti-unti ko nang napagtanto na pinagtagpo lang pala kami. Pero hindi tinadhana. Itutuloy po ang susunod na kabanata.